Welcome back sa aking channel. Narito naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Matinding kontrobersya na naman ang yumanig sa mundo ng politika matapos kumalat ang balitang magkakasamang nahuling pumasok sa isang kilalang hotel sa Makati sina Liza Tanas at dating Senador Soto. Ayon sa mga nakasaksi, pasado alas 10 ng gabi nang dumating ang dalawa sakay ng magkahiwalay na sasakyan. Ngunit iisa umano ang silid na tinuluyan. Ang CCTV footage ng hotel ay kasalukuyang hawak ng isang kilalang mamahayag na handang ilabas ito sa publiko sa tamang oras. Dahil dito umani ng samut-saring reaksyon ng social media ang naturang balita. Maraming netizen ang naglabas ng kanya-kanyang opinyon, ang ilan ay nagulat samantalang ang iba naman ay nagsabing matagal na raw nilang pinanghihinalaan ang kakaibang ugnayan ng dalawa. Sa ngayon, tikom pa rin ang bibig na magkabilang panig ngunit hindi man nalalapit sa kanilang nasasabing may malalim na dahilan kung bakit sila nagkita ng palihim. Inaasahang ilalabas ngayon ng linggo ang kompletong video at mga larawan bilang matibay na ebidensya ng kanilang pagkikita. Kung mapapatunayan ng mga aligasyon, maaari silang magdulot ng panibagong iskandalo na nagpapaapoy sa kasalukuyang mga isyong kinakaharap ng dalawang personalidad. Ayon sa mga tagamasid, kapag lumabas na ang video siguradong may malaking pagbabagong mangyayari sa karera nila. Kaya manatili kayo nakatutok dito sa aking channel sa bawat pag-ikot ng kaganapan, kami ang iyong magiging sandigan. Huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para laging updated sa mainit na balita mula sa mundo ng politika. At para sa viewers and commenters natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pananakot ang sitwasyon na to. Matagal na kami nakahanda at pakatandaan mo ang Marines ay soldiers of the Filipino people. Magkakaduguan tayo. Pinaaalalahanan lang kita, Mr. Lacson, dahil hindi ka nanalo. Wala kang kwentang tao. Tandaan mo, masyadong obvious at halatang halata ang pagtatakip ninyo sa hari ng mga buhaya. No, nagbabala na po ang mga Marines. Ito binanggit na po yung magkakaduguan tayo mga ka-reaction. Dito, kasi masyado ng obvious si election, masyadong obvious. Delaying tactics, scapegoating, maraming mga paraan si election, hindi nga daw nanalo Magkakaduguan. Ulitin po natin mga ka-reaction para yatang hindi nyo masyado naintindihan. Pero kung mapatunayan, tapos ang maliligayang araw nyo, Lacson. Tapos, at tandaan mo lang, Lacson, hindi ka nanalo sa eleksyon. Pangatlo, huwag mong idaan sa panggugulang, sa panggugoyo o pananakot ang sitwasyon na to. Matagal na kami nakahanda at pakatandaan mo ang Marines ay soldiers of the Filipino people. Magkakaduguan tayo. Pinaaalalahanan lang kita, Mr. Lacson, dahil hindi ka nanalo. Wala kang kwentang tao. Tandaan mo, masyadong obvious at halatang halata ang pagtatakip ninyo sa hari ng mga buhaya. Nako po, yan ang sinasabi natin, naiintindihan po ninyo. Kaya ikaw, Lacson, Pinky, umayos ka, nako. Grabe na po yan mga ka-reaction grabe na talaga. Grabe na. Yan po si Bongbong Marcos. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano makipag-usap si Xi Jinping sa Pangulong Duterte. Dito, tingnan po natin Kataratado kasi. Banat ka na kasi ng banat dyan sa kapitbahay mo ngayon. Nagipagkaibigan tuloy yung Amerika dyan. Ayaw kanilang kausapin. Ngayon, banat ka na ng banat sa China. Anong mukha bangag nga. Di naman niya alam ang nangyayari sa paligid niya. Bawat yugto na sandali, halos bangag ako. Nako mga ka-reaction. Tignan natin hintayin po ninyo, tingnan mo yung itsura niya Xi Jinping. Tingnan mo yung itsura ni Xi Jinping tingnan niyo yung itsura ni Xi Jinping. Alam niya yung kaharap niya kung anong klaseng tao Oh.
yung body language, alam po ba ninyo, nagkatabi sila sa upuan, wala pong formal, yung bandila ng China, bandila ng Pilipinas, nandyan, walang formal. Parang, daling siya dito, kausapin ko rin, dali niya dito, kausapin ko na, sabi ni Xi Jinping, dali niya dito yan, bubombayin ko ng water cannon dyan eh. Nang hiya sa dibdib. Oh, di ba? Walang niya ka, Bongbong Marcos, hindi ka nahihiya. Hindi ka nahihiya sa balat mo, ganyan ang ginagawa sa'yo ng mga world leaders. Ginagawa ka nilang katawa-tawa. Oh, di ba, ganyan. Oo naman mo, mag-resign ka na, Bongbong Marcos. Pati yung mga world leader, wala nang gana magpag-usap sa'yo, naligo ka ba? Baka nangangamoy ka, kaya medyo masangsang. Hindi kasi yun daw po mga gumagamit nangangamoy yan, mabaho daw. Yung gumagamit ng ng halimbawa, kakain ka ng sisig, mangangamoy ka ng sibuyas, ganoon. O kaya dinakdakan, di ba? Ilocano yung dinakdakan. Nilunok mong lahat at hindi O di ba? Nakadikit pa naman sa'yo si Bongbong Marcos, baka nga naman nangangamoy. nang hiya. Walang niya kausap mo, si Xi Jinping ganyan ang itsura niya. Talagang gusto na lang niya mag-disappear ka na sa harapan niya eh. O di ba? O, ayan. O, tingnan mo yung Chinese reporter, sabi niya, kawawa naman si Bongbong Marcos, ano? Ginagawa niyang katawa-tawa yung sarili niya, walang niya yun. Ganyan dapat ang ang makipag-usap. Hindi yung parang hinila ka lang niya sa tabi, sa isang sopa, tapos kinausap ka niya, walang kaano-ano, walang ka-formal-formal. O, tingnan niyo. O, tingnan niyo ha, uupo sila sa isang sopa. O, yan o. Walang ka-formal po. Tingnan niyo yung Pangulo Duterte, ha, tingnan po niyo. Yan o. Yung tawa niya talagang hanggang tenga o, si Xi Jinping o, bumamarol. Oh, panoorin mo to! Tatanga-tanga, panoorin mo to! Ginagawa na ng Xi Jinping, di mo alam. Yan, oh, tignan mo, oh, ganyan. Ganyan ang nirespetong leader. O, diba, ganyan, hindi yung nakaburangot eh. O yan, ganyan ang nirespetong leader. O yan, ang idol ko. Diba, ganyan, maganda yung talagang pinagandahan ang pag-uusap nila. Oh. Diba, ganyan dapat. Oh, ito pa. Nilunok Tingnan mo yung itsura ni, ni Xi Jinping dito, ha. Yan ang replay lang po natin. mong lahat. Hindi O, diba, nakita nyo? tira. O, diba, walang yan, parang natatay si Xi Jinping eh. O, nakakamoy siya ng tae. Nang hiya. O, baka akala niya tayo yung kaharap niya. Nakita mo yung body language si Xi Jinping? Ito. Tingnan po ninyo to, ha. Tingnan ninyo ang malupit na Duterte. O, diba? Ang aliwalas ng itsura na si Jinping, natatakot yata siya kay Duterte. Diba? O. Hindi parang nagpapaliwanag ka, ganito po kasi yan eh. Inaano po ako ng Amerika eh, diba? Pasensya na po kayo si Jinping na. Huwag niyo na pong bombayin yung mga tao ko dyan. Kasi po yung Amerika eh, tinutulak niya ako eh. Ginagawa po niya akong uto. Si Donald Trump po kasi pinagalitan niya ako. Namatay kasi si Tantong ko dun sa eh. Oo, gano'n, hawak ako sa leeg ni Donald Trump eh. Kasi marami akong katarantaduhan ginawa eh. Hindi ako makapagpalag sa kanya, wala akong kapalag-palag kay Donald Trump eh. Tsaka yung mga trolls ninyo mga loyalista tsaka dilawang umaling-asaw. Sabihin nyo sa mga trolls nyo, galingan nila. Galingan nila yung mga trolls nyo, galingan nyo yung mga mga bayarang ninyo. Di ba ako subukan yung bayaran, tingnan natin ano mangyayari. Subukan nyo, opera nyo ako. Diba ganyan? Yung mga trolls ninyo ayusin nyo.
Nahuhuli sila kay Marcoleta. Nako, grabe yan. Gusto niyo muna ito paimbestigahan. Dahil ano ho ba ang iyong pakiramdam dito po sa lumabas na hindi po si Attorney Espera ang nag-sign, nag-notarize nito? Anong pong pumapasok sa inyong isipan? Was this, what? Somebody forced them to? Yes. Ang tingin ko talaga, someone forced them to stop them to say na wag mong i-claim yung signature na yan. Kasi easy lang naman eh. Attorney Espera should have said na madali lang naman niya sabihin, hindi, sa notary service talaga namin yan. Nakaregister yan, nasa records namin yan. Pero to say and to claim na falsified yung aking notarial service, medyo, malicious para sa akin yun. Medyo inaanggulahon nila yun. Ginagawa nila ng script na yung ginawa ni Gutesa, totally mali. Okay. Totally Congressman falsified. Mike, who do you think is behind this? Yung mga binanggit niyang pangalan. Well, of course, si Congressman Saldico, I'm sorry, kaibigan ko siya, pero ito para sa bansa to. Ito mangyari, napakamali. And syempre, si Speaker Martin Romualdez. Ito naman yung dalawang taong binanggit niya eh. So you think either one or both of them are behind this? Yes. Nako. Yes daw po, yes. Yes, Senator Marcoleta, ipaliwanag mo nga lahat na sinasabi nila dyan sa mga peking balita. Ito na po mga karyaso, Senator Marcoleta! Kung sino yung mapatunayan na meron talagang pagkakasala, gawin nila. Di ba? Wala naman tayong problema roon. Hindi tayo makikipagdebate sa ganun. Tama po, oho. Yun ang ating pakay talaga, matuntun kung sino lahat ang may kasalanan. Opo. Siyempre, dadaan naman sa korte yan dyan eh, di ba? Totoo po, totoo. Yan naman ginawa ng ICI na yan at sa pagkikipag-ugnayan nila siguro sa Department of Justice. Alam mo naman yung patakaran dyan at saka yung quantum of evidence dyan. Yan. Mabulkos or kaya maaaring gamitin nila yung prima facie, whatever. Opo. Dadaan naman sa korte yan eh. Kaya lang, hindi ba tinutukoy natin, hindi ba natin pagsisikapan na i-identify kung sino yung ulo, halimbawa? Oho. Sino yung ugat niyan? Oho. Kasi isa sa mga na-target, si dating Congressman Saldico. Opo, oho. Ibig ko ba sabihin si Saldico gagawa ng ganun? Na silang mag-isa? O walang nasa taas niya? Parang yun po, gusto nilang palabasin. O Sen. yun ang sinasabi ko sa iyo kanina. Oho. Ito yung scapegoat strategy. Di ba? Opo. Para bang napakapangyarihan ni Saldico. Oho. Kasi ang sabi nga nung pinakaulo ng institusyon, ako kanya general supervision lang ako eh. Opo. I have no control over the chairman of all committees. Nako. Lalong-lalo na yung... Si Tambaluslos yun, si Tambaluslos. Si Tambaluslos, sabi niya, hindi, wala akong pangalam dyan. Yung appropriation saldi kong bahala dyan, wala akong alam dyan. Head ako eh, head ka, wala kang utak, ganun, wala kang alam. Appropriations Committee. Siguro ang tanong mo sa kanya, sa palagay mo may maniniwala sa... Na siya lang talaga nagmaniobra ng lahat. Kung halimbawa natukoy si Saldico, Oho. di ba lang naisip ng ICI? Teka muna, chairman lang ng appropriations yan eh. Ang pinag-uusapan natin dito, Oho. pandarambog sa kaban ng bayan. Pati nga yung 2025, itong budget sa ngayon ay nilikot ninyo eh. O yun na nga, oho. Oh, pagkatapos sasabihin mo, ito lang, sa kanya lang, idea lahat ito. At tawagin mo kasi yung isa para ngayon dito sa Blue Ribbon makita natin para sa ngayon maisaayos natin, makumpleto natin yung tinatawag nating investigation in aid of legislation. Ayun, matukoy talaga. Hindi police investigation. Oho. Di ba? Matukoy at maitama yung sistema. Sen, no? Kung talagang Oo, ganun kasi nga. kung halimbawa hanggang dito ka lang sa appropriations na para bang akala mo naman totoo. Oho. Kasi pinaniwalaan nila na hanggang dito lang ako eh. Ako supervision lang ako, I have no control. Nako naman. At yun namang sa DPWs hanggang USEC lang. Doon kay USEC Bernardo lang. Kaya nga. Di ba? Parang ganun eh. Yun hindi ko sinasabi na huwag nating isama Oo. yung mga maliliit na tao. Interesado tayong lahat na isama lahat ang merong kaugnayan dyan. Maliit man. Kahit gaano kaliit, isama natin yan. Wala tayong sasantuhin dyan. Opo. Wala tayong sisinuhi. Kaya lang, manatili naman sa ating direksyon. Sino ba talaga pinag-ugatan yan?
Ayun. Malinaw naman yung sinasabi na nga ni Gutierrez, eto po, galing dito yung pera, dinala po dito. Oo. Hindi ka man lang natigatig doon. At hindi maliit na pera, Sen, ha? Hindi maliit na pera yun. Maliit ang pera yun. Oo. Hindi mo lang ipatawag kung sino-sino yung mga taong binanggit niya. Oo. Nasaan ba yung dalawang binanggit niya? Nasaan ba si John Paul Estrada? Nasaan ba si Mark Texay? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Hanapin niyo sila. Oo. Walang gumagalaw eh. Saan tayo magsisimula ngayon? Patatawag mo yung notaryo publiko? Hindi, siguro kaya wala pinapatawag kasi 14 pa yata ang balik ng Blue Ribbon, Sen. Kasi nagbigla kayong nagpahinga. Yun pa nga eh, buti nasabi mo yan. Bakit? Kung talagang gusto nating wag tayong maglilikat dito. Bakit? Yung budget naman kahit nakabakasyon kami. Oo nga pala, no? Naghihiring kayo. Di ba, sumasama rin ako dyan hanggat kaya kong puntahan. Sumasama ako sa pagdinig ng budget natin. Ibig ba sabihin, yung sa budget nakapagdinig kami, yung Blue Ribbon, ibig sabihin, magpapakabakasyon kami hanggang gusto namin. Oho. Makakapamili ba kami ng halos isang buwan walang nangyari, samantalang yung budget hearing? Every week meron kami. Opo, napapanood namin. O hindi nyo napansin, Araw-araw bakit na. na lang inihinto? Oo. Bakit meron pang nag-resign na chairman? Oho. O pagkatapos sasabihin niya lang na kukunin niya uli. O dahil nga gusto lang nilang ihinto ng ganun, baka sakaling may magawa sila na mapagtakpan ng napakaraming mga bagay. Napansin niyo ba, Oo. mga kababayan? Kailangan maging maliksi po kayo ngayon. Huwag po kayong kukurap. Bawal ang kumurap ba? Bawal. Kurap ang ibig ko sabihin sa mata. Kasi pag kurap po ninyo, baka Ayaw. iba po yung makita nyo. Blink pala yung tinutuyo. Kala ko Oo. yung kurap na. Huwag po kayong kukurap. Isa sa Ayan. mata po. Ibig Oo. lang sabihin ay talagang maging mapagbantay kayo. Oo. Maging vigilant kayo. Oho. Ayun. Mukhang ano, Sen, well, sa pagpasok po ni Ombudsman Boying Rimulya, ang nangyari ngayon, halos araw-araw po, may press ko ng Ombudsman. Sabi nga nung ilang mga tumitingin, isang ombudsman na sikreto dati, tahimik, at ngayon po naman ay daily press con ang ating bagong ombudsman. Pero hindi mo ba i-discuss paano kang nakakuha ng clearance ka mo? Hindi, usapin kasi dyan hindi ka pwedeng maisama do sa shortlisting Opo. kapag wala kang clearance galing sa ombudsman, di ba? Ay, SOP po yun, di ba? Requirements po Oo yun, Sen. nga. Oo. Kaya lang, bakit ka nakakuha ng clearance? Hindi mo ba sisya sa atin yun? Paanong si... Kasi Oho. si Mayor Baste, the acting mayor of Davao City, Opo. nag-file siya ng kaso laban sa maraming opisyalis ng ating pamahalaan kasama na noon ay Secretary of Justice Boying Rimulya. Rimulya. Tama po, oo. Hindi lang naman siya, kundi yung marami pa. Opo. Ito ay patungkol dun sa pagkakahuli, pagkaka-detain sumandali, at pagkaka-transport ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Oho. Anong petsa nung kanyang complaint na ipinail Opo. sa ombudsman na docket mismo? Oho. Anong petsa? Hindi ko na matandaan yung date, Sen. September 15. Okay. Oo. Okay. Bago pa maitalaga. Bago pa may talaga Opo, oo. Kasi ang nakatalaga is ang OIC Ombudsman. Ang Opo. pangalan, Dante Vargas. Opo. O, di ba? Yes po. O. Naitanong ko kayo yan nung budget hearing ng DPWH kasi may kasangkot na pangyayari dyan. Okay. Opo. Kasi gumawa ng office order si dating ombudsman, acting ombudsman Dante Vargas. Di ba? Ang petsa ng kanyang office order, September 17, 2025. Okay. Oo. Oo. Sabi niya, lahat ng mga na-file na kaso sa nakarang 10 araw bago itong effectivity ng aking September 17 na office order Opo. ay aalisan ng docket number. Ba? Oho. Ibig sabihin, yung memorandum order ng dating Ombudsman. Martires, Samuel Samuel Martires. Martires, Opo. na nag-require siya ng double docketing, Opo. sinuspindi niya yon. Sa mga Opo. yung 10 araw bago 17, magmula September 7 up to September 16. Opo. Nasama siya. Nasama ngayon September 15. Nakuha mo ibig ko sabihin? Opo, So, anong epekto kapag ka nawala yung docket number?
Eh di parang baliwala na rin po yung ano. Hindi, tanungin mo ko. Ay, ano nga po epekto nun? Ano po epekto pag nawalan docket number? Oh. Sa ito nga excited eh. Tanungin mo muna ako. Opo, ayun. Kapag ka naman, sangayon din doon sa office order ni Dante Vargas, yung acting, mula sa pagiging active case, Opo. mapupunta sa case being evaluated. So, for evaluation. For evaluation. Sa Makati, hindi siya kaso. Oho. So, hindi siya kaso, walang kaso si Walang kaso si Boying, Remulla. tama. So, nakakuha siya ng clearance, Tama? opo. Yun ang nangyari din eh. Oho. O, paano nasangkot yung DPWH? Opo, paano nga po nasangkot sila? September 11. Ba, ilang araw lang, oho. O, hindi kasama siya doon sa 10 araw eh. oo. Sinabi ko sa iyo, 10 araw bago September 17. Mahalagang pangyayari pala yun. September 7 to 16. Opo. 10 araw yun. Oo. September 11, Oho. nag-file ng kaso ang DPWH doon sa 20 mga opisyales na di umano'y sangkot sa ito sa Opo, flood control. Tama, oho. At mula doon sa complaint na isinampa ng nagpetisyon na si DPWH, Secretary Vince Dizon. 16 ang sinuspinde. Opo. So tanong mo sa akin, anong basis ng suspension? Ano nga po magiging basis nun? Wala na palang ano. Nawala yung docket number dito sa kanila eh. Oho. Oo. Tinanong ko sa kanya, ano? Your Honor, sabi niya, hindi nga, nga ako na, ano nga ang basis? Oo. Hindi, sinasabi ko lang, yung nasuspindi, hindi dapat nasuspindi. Ay, Sabat kasi wala ng basis tinanggal, eh. opo. Wala ng docket number eh. Oo. Kasi, yung complaint niya, na-relegate sa status na for evaluation. For evaluation ang mangyayari, oo. So walang kaso, ano ngayon ang basis? Ba't mo sinuspindi? Yung 16. Dapat pala ibalik niya yun. Dapat sagutin ni Dante Vargas ngayon yun. Oo. Di ba? Yeah. Kaya nasabi ko, merong pabor sa'yo, merong hindi pa pabor sa'yo. Oo. Sabi ko sa kanya, ito yung problema. When you pray for rains, Ay, opo. Di ba? Oho. you have to also look into the possibility or yung ano ng putik. Di ba? Opo. You must have to deal with the mud too, sabi Opo. niya. So, ipinanalangin mo na umulan. Magtyaga ka na, magtyaga ka rin na May tingnan iba pa. mo ang magiging epekto ng putik para sa'yo. May nakinabang pero mayroon din naman. Yun na eh, di ba? Oo, tama. Makikita mo yung inconsistency dito. Oho. Pero ngayon ba yung suspension na effectivity ba? Mabahala na Effective pa sila rin? doon. Sinabi ko lamang yun. Ayun. Para lang makita natin Oo. kung ano yung mga kabalintunaan nangyayari. Dapat pala Sabi magreklamo pa yung nila. 16 kung nakikinig ngayon. Maaari may nakapakinig doon. Kasi napunta na ano yun sa social media. Oho. Ay, nako. Anyway, saglit lamang ho ha. Tuloy tayo, Sen, sa ating talakayan. So dapat pala ngayon, sa pamamagitan po ng ating palatuntunan ito, ay magpakatalino, Sen, ano? Tama, Ang tama. ating mga taga-subaybay, lalo na po sa social media na ito ang nagiging bihikulo ngayon ng, sabi ko nga, kung ito'y nakakatulong sa positibong bagay, pero ito'y nakatutulong din sa isang negatibong bagay, Maraming fake news eh, yung ano, yung Kabayan Patrol. takpan ng katotohanan po. At ayaw nating mangibabaw yung negatibo din. Yan, oho. Gamitin ang social media para ang tao malinawan ang malabo, di ba? Oho. Para maituwid ang mga binabaluktot. Tama. Hindi yung kabaligtaran. Oho. Kasi kapag puro katwiran ng namamayani, puro katotohanan, safe ang mga tao. Oho. Nakagagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, sa kanyang pamilya, at sa pambansang kalinangan, Opo. development. Pero kasi kapag pinagtatakpang ka, meron kang hindi naintindihan, pati pagdidesisyon mo medyo problematic eh. Oho. Lalong-lalo na ito, tinutukoy natin dito kung paano natin may sasalba ang ating bansa. Paano natin marirecover, paano natin maihinto ang napakalaking korupsyon na nangyayari sa pamagitan pa lamang nitong flood control projects na pinagtatalunan natin. Dito makikita mo, ang nakakatakot dito, ang pinakamalaking tragedy dito, trahedya din, Opo. hindi yung ang tao makaalpas sa hustisya eh. Oho. Kasi oho. dito sa pagtatakip nila, baka sakaling ang kanilang pasya rito, ang kanilang kagustuhan dito, mapagtakpan, maproteksyonan ang mga taong dapat ay magkaroon ng
ano tawag dito, dapat ay managot. Oho. Ang ano natin, ang objective natin, makita natin, matukoy natin ang mga taong dapat na managot sa mga nangyaring ito eh. Sila naman, kabaligtaran ng kanilang pakay. Oho. Maisalba sila, Oho. mapagtakpan sa pagitan ng pagliligaw sa ating mga kababayan kung sino talaga ang may kasalanan. So nailigaw sila. Hindi yun ang pinakamalaking trahedya eh. Ang pinakamalaking trahedya dito ay mangingibabaw yung kamalian eh. May Tama, mangingibabaw oo. yung kawalang hiyaan eh. Agree. Kasi pagka yun ay nangibabaw, yung katwiran na ngayon napailalim, Yun. mas malaking problema ng isang bansa eh. At yun ba, papayagan natin? Di ba? Oo. Magkakaroon ng distrust ang mga tao sa kanyang pamahalaan. Wala nang maniniwala eh. Hindi mo napanagot eh. Nakaligtas yung dapat managot, pero more than that, Opo. hindi nakaligtas ang bayan doon sa ustisya na kanyang hinahanap. Hindi niya ngayon nakamit yung ustisya na dapat nakamit ng mamamayan Oho. doon sa pag-alipusta ng kanyang kabangbayan. Saan bigyan na natin ng mas dagdag na emphasis? Bagat nabanggit nyo na kanina, gaano ba ang importansya itong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon, ano, at mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa. Hanggat maaari lang, siguro sa susunod na pagdinig, huwag na itong lumutang eh. Kasi hindi na rumatagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan Opo. ng testimony ni Gutesa. Ayun, oho. Kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary, sabi ko, si Orly Gutesa, ang pinaka-credible na witness sa Tama. pagdinig na ito. Ang totoo niyan, sabi ko, sa aking palagay, si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating Sa Senado. kapulungan. Opo. Sinabi ko yun. Opo, napanood ko po yan. At oho. sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Oho. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Itong Opo. mga taong ito, Oho, oho. nagsama-sama sila para sa ganon, i-discredit nila. Oho. Dahil dito sila natakot eh. Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang Testimonya. testimony. Opo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya, halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Nakita niya siya nagdala ng pera ron eh. Opo, oho. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag eh. Oho. Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, diyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo, oho. Tama ba, Estrada? Tama po, opo, oho. At saka Mark Texay. Oho. Bakit hindi mo ipatawag yun? Hindi nila pinatawag kasi nga pinagtatakpan nga. Yung mga animal yan eh. Hindi nila pinatawag yung mga binabanggit ni Gutesa at saka ni Alcantara. Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Oho. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung Oho. totoo o hindi, doon nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Oho. O ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon. Na ipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao eh. Yun pala. Yun ang sagot mo sa tanong mo. Opo. Credible kaya pinipilit nila. O ngayon, Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa, ito no? yung pinakahuli ngayon. Opo. Kahapon lang yata ito. Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo, para gibain. ang tindi, Kasi no? talagang matindi yung kanyang ano eh. Oho. Matindi ang kanyang pahayag at very credible. Oho. He has nothing to gain, he has everything to lose. Opo. Kaya pa lang sabi, hindi raw matagpuan. Kung ako naman si Gutesa, matapos ang aking statement Binantaan siya eh. magtatago din talaga ako. May gusto siyang puntahan siguro, puntahan siya para siguro takutin, para sa ganun o kayo, operan siguro.